Isang legal expert, suportado ang hakbang ng pamahalaan na tumalima sa commitment nito sa Interpol kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong kung may magagawa pa ba ang Korte Suprema hinggil dito. Sinagot din si Harley Balbena sa sentro ng balita. Para sa isang constitutional law expert, moot and academic o wala nang saysay pa ang petition for certiorari and prohibition na inihain sa Korte Suprema laban sa pag-aresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, inihayag ni former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa na wala nang magagawa pa ang kataas-tasang hukuman dahil inilipad na patungong The Hague, Netherlands si Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Kaugnay dito, wala na rin umanong saysay pa ang hinihiling na temporary restraining order ng kampo ni Duterte at maaari rin umanong hindi na desisyonan ng Korte Suprema ang petisyon. Yung TRO, moot and academic na yan kasi nandun na, lumilipad na siya papuntang Netherlands. Hindi natin alam kung ang Supreme Court desisyonan pa nila yan o hindi na. Kasi nga naman, wala nang jurisdiction ng Supreme Court yan. Nandun na sa ICC ang jurisdiction. So hindi naman pwedeng utusan ng Supreme Court yung ICC. Bukod dito, nanindigan si Cayosa na sinunod lamang ng gobyerno ang obligasyon nito sa Interpol at gayon din ang batas ng Pilipinas dahil ang crimes against humanity ay malinaw ding nakasaad sa Republic Act No. 9851. Naniniwala rin ito na mabigat ang ebidensya laban kay Duterte. Hindi lang dahil napakarami ang natukhang, pero seryoso ho murder ho Unfortunately for the President, marami ho siyang mga binitawang salita nung presidente siya at kahit mga nakaraan na inaako niya. Malaking karagdagan din umano sa mga ebidensya ang mga ibinunyag ng ilang mga dating opisyal ni Duterte sa mga pagdinig ng Kamara. Nanindigan din ito na hindi nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil malaya itong magdala ng sarili niyang abogado sa ICC, Pilipino man o kahit pabanyaga, at tiyak ding mabibigyan ito ng fair trial at due process. Bibigyan siya ng fair trial. Ayan. Impartial judges, yung due process, maghain ng ebidensya yung prosecution, maghain din sila ng ebidensya. Ito yung due process na pinagkaila o hindi binigay dun sa mga natukhang. Harley Balbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.